kaugalian o kautusan. Mapayapang araw ng Martes, kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Scholastica. Pagbati sa mga Benedictine Sisters ng St. Scholastica's College at lahat ng mga estudyante nila. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng batas na galing sa Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya ng may maruming kamay na hindi naguhugas ayon sa seremonya. Sinusunod nga ng mga Pariseo, pati na ng mga Hudyo ang tradisyon ng kanilang mga ninuno at hindi sila kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay. At hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito nililinis at marami pang dapat tuparin. Halimbawa ay ang paglilinis ng mga inuman, mga kopa at pinggang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Bakit hindi sinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naguhugas ng kamay bago kumain. At sinabi sa kanila ni Jesus, Tama ang propesiya ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo. Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao. Mahusay na pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Sinabi nga ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ina at patayin ang sinumang susumpa sa kanyang ama o ina. Ngunit sinasabi niyo na kung may magsasabi sa kanyang ama o ina, inialay na ang pwede kong itulong sa inyo. Wala na siyang magagawang anuman. Ayon sa palagay ninyo, para sa kanyang ama at ina. Kaya pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa tulong ng sarili niyong tradisyon. At marami pa ang mga ginagawa ninyong ganito. Sa Ebanghelyo ngayon, mariing tinuligsa ni Jesus ang mga Pariseo. Tinawag niyang mapagkunwari ang kanilang turo dahil sinasamba nila ang Diyos sa kanilang mga labi, ngunit malayo ang kanilang puso sa Kanya. Napabayaan nila ang tunay na kalooban ng Diyos dahil sa kanilang sariling plano. Pinawawalang bisa nila ang utos ng Diyos na pakangalan ang magulang sa pamamagitan ng mga dahilan o palusot para hindi suportahan ang kanilang pamilya. Ito rin ay hamon para sa atin mga kapatid, kapanalig. Minsan ganito rin tayo. Sinusunod natin ang mga patakaran pero nakakalimutan ang dahilan kung bakit ito ginagawa. Sinasabi nating iginagalang natin ang Diyos pero iniiwasan natin ang mahihirap na responsibilidad. Nagtatago tayo sa likod ng tradisyon kaysa ipakita ang tunay na pagmamahal. Mas nakatuon tayo sa panlabas kaysa sa panloob. Binibigyang pansin natin ang mga ritual o gawain pero nakakalimutan ang tunay na mahalaga. Sinisikap nating mamagmukhang banal pero nabibigo tayong magmahal ng tunay. Hinahamon tayo ni Jesus dahil ang pananampalatayang maganda sa labas pero walang pagmamahal sa puso ay walang saysay. Ang ating mga tradisyon at gawain ay dapat maglapit sa atin sa Diyos. Ngunit minsan, nagiging dahilan ito para iwasan ang tunay na responsibilidad, lalo na sa ating mga magulang at kapwa. Ang paggalang sa magulang ay bahagi ng paggalang sa Diyos at hindi nating maaring sabihin na minamahal natin ang Diyos kung pinapabayaan natin ang iba. Tandaan natin, ang gusto ng Diyos ay hindi lang mga ritual, kundi ang konkretong gawa ng pagmamahal. Hindi maiiwasan ang responsibilidad. Dapat isabuhay ang pananampalataya. Ito ang uri ng pagsamba na gusto ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita.
Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.